Today po, ang topic po natin ngayon ay about sa pangangati ng puwerta or vaginal itching. Pero bago po tayo mag-start, please subscribe po para updated po kayo sa mga susunod na topic po natin, okay po? Okay, kung napadaan ka po dito sa channel natin, thank you po. And another thing na napapunta ka dito is for sure, nandito yung solusyon about dyan sa nararamdaman mo, okay? Okay. Meron po tayong mabisang solusyon dyan, ha. Tinake down na po natin lahat dito para wala po tayong makakalimutan. Kasi, baka mamaya, maramdaman mo ito is yung time na gabing-gabi, hindi ka kagad makakapunta ng hospital para magpa-check up, ganyan, di ba? At least alam mo na meron tayong first aid para dyan sa pangangati ng puwerta. Yes, ng private part ng babae. Okay, mga kumpare, mare, eto na start na tayo, ha? Ang unahin muna natin ay ang causes and risk factors. Yung causes nito sometimes is yung tinatawag nilang yeast infection. Yes. And then, either naman yung vaginosis. Okay. Sometimes, overgrowth of bacteria, loss of pH balance are factors too. Ibig sabihin, hindi na balance yung pH. Kasi kailangan balance yon sa ating mga kababaihan, no? And then, ano nga ba yung yeast infection? Yung yeast infection po is fungus, a type of fungi called Candida albicans. Isa po siyang fungi. Okay, yung trichomoniasis can be a factor too of itching in your private part. It's a parasite which often sexually transmitted. Nahahawa po ito, no? Mga examples naman po ng mga sexually transmitted disease po na nagkakos po ng itching po sa private part ng babae. Number 1, genital herpes. Number 2, trichomoniasis. Number 3, yung genital warts, yung mga tumutubo na warts dyan sa private part niyo po. Okay. Okay, ito naman yung wag mong gagawin to, ha. Yung mga don'ts natin. Okay, another causes pala natin ay yung pag-fluctuate ng hormones. Kunyari po, nag-undergo ng menopausal, ganyan, or malapit ka na sa menopausal, isa rin yung factor yon. Tapos yung nagtitake ka po ng antibiotics, syempre mga kabamayan, nagtitake ka ng antibiotics, hindi naman sa'yo sinasabi ng doktor mo. Nakaka-cause din po yun, ha. And then, yung paggamit mo ng mga hygiene products na hindi naman po dapat, lalo na yung mga over-scented po, na mga piniflex po nila sa mga iba, like sa mga TikTok, di ba po, ang dami nilang piniflex na ganyan, mababango. Hindi po yan. Dapat po yung tama lang. Mag-check po kayo ng kung anong tama dyan nagagamitin ninyo from your doctor. Tapos yung uncontrolled diabetes. Isa rin pong factor yan. Lalo na kung mataas talaga yung sugar mo. And then yung paggamit ng mga masisikip na underwear. Huwag pong masisikip na underwear yung gagamitin ninyo. Kailangan po nakakahinga po yung private part ninyo. Tapos yung birth control methods. Factor din po yan, ha. Isang factor din po yan kung ano yung gamit ninyo or ginagawa ninyong birth control methods. Okay, doon tayo sa don'ts and prevention naman. Eliminate those hygiene products that causes itchiness in your private part. Okay. Yung mga nakakakati po dyan, kung sa tingin nyo hindi naman niyang sa inyo, huwag nyo pong gamitin, lalo na yung mga over-scented. Have good hygiene. Kailangan po ay malinis po tayo, pero wag naman pong over. Kasi yung iba po, paano na lang pong ginagamit, over na po. Kaya nangangati na rin po yung private part. Wag din po, iiwasan din po yung pag-hot tub. Kasi po, ay
nakakamatay po ito ng mga good microorganism sa private part ng babae. Bawal po yung hot water sa vagina, sa private part. Dry your private part before to wear underwear. Kailangan punasan po ng maayos. Yes. Bawal po yung mga basa pa tapos magsusot ka na ng underwear mo. Bawal po yun, ha? Okay. Too much using of panty liners or pads. Gaya minsan sa akin, like before na hindi talaga ako nagpapahinga sa panty liner, ganyan. Bawal po pala yun. Tapos, proper washing and wiping. Opo, kasi baka mamaya dumumi po kayo. Yung tama po na pag-wipe or pag-wash din, pag kayo po ay dumumi, patalikod po yun. Tapos, pag yung sa private part po ng babae, paharap po yun, ano. Ituro nyo rin po sa mga anak nyo po. Lalo na kung ang anak ninyo ay babae. Kailangan po talaga yan. Para yung bacteria po na galing sa pagdumi po natin, yung nasa bandang likuran po na part natin, ay hindi po mapupunta sa ating private part. Kasi, syempre, sensitive po yung private part po natin. Madali po siyang mapuntahan ng bacteria kung mali po yung pag-wipe ninyo, pag-wash ninyo, okay? Yung don'ts po natin, okay. Don't put hot water to cotton. Diba Makati po kasi ang isip natin, like me, ang isip mo na yung hot water makakapatay ng bacteria which is nakakakate, yung cause ng kate doon sa private part mo, which is mali po pala talaga. Maling-mali po, okay? Don't put ng yogurt. Kasi yung iba po, kung ano-ano na lang po naiisip. Yogurt, vinegar, yung iba mga apple cider vinegar po yung ginagamit nila, no? Hindi po. Wala naman pong sa pag-aaral yung ganon. Wala naman po sinasabi yung doktor na ganon. And then, wag mo ring lalagyan ng garlic. May napanood po talaga ako, ang ginamit niya po garlic. Gano'n po kainit yan. Tapos ilalagay mo po sa private part mo. Diba? Magkukos ng burning yon. Tapos, yun na nga, huwag mong lalagyan ng bawang kasi nga, hindi ka naman nag-aadobo, diba? Mamaya yan eh. Don't put tea tree oil. Yung iba kasi nilalagyan ng oil. Kompleto na. May mantika na, may bawang na. Piprituhin mo na lang. Huwag kang gagamit nun, ha? Okay, sa mga nakakaranas po nito, syempre, yung iba natatawa po dito, di ba? Nakakatawa, sabihin ganun kasi hindi pa po nararanasan. Pero yung mga nakakaranas po nito, lalo na siguro sa'yo na pumunta ka ngayon sa channel natin at naghanap ka ng lunas. Syempre, nakakayak po ito. Hindi ka makakatulog nito. Hindi ka patutulugin sa kati nito. Sobra po, di ba? Kaya nga po, mapapapunta ka na lang kay YouTube at mapapasearch ka na lang. Ito po yung lunas natin, ha? Kumbaga parang first aid po natin kasi makamamaya umatake siya gabi, hindi ka kagad makakapunta ng hospital. At napaka-goods naman kasi meron po nito sa mga houses natin. Ano po ito? Okay. Ice po. Ito po ay kung may ice po kayo dyan sa freezer ninyo, idampin nyo lang po dun sa private part na Makate. And then po, paulit-ulit nyo lang po yan, tapos mararamdaman niyo po talaga yung cooling sensation, the same time nawawala po yung kate, okay po. Tapos po, after po nun, kinabukasan, syempre naman, for sure mawawala po talaga yung kate ng promise po. After po nun, wag po kayo magpaka-kampante. Pumunta po kayo sa doktor. Yes, sa doktor po, mag-undergo po kayo ng check-up para po, nabigyan po kayo ng tamang gamot. Iba po kasi nagbibigay ng mga antifungal cream, ganyan, depende sa case mo. Yung iba kasi, di ba, pag mataas yung sugar mo, at least alam mo, di ba, doktor yung magsasabi sa'yo nun. Tapos, syempre, para mag-undergo ka ng pap smear. Okay? Mga specific test po na kailangan para malaman po talaga, di ba? Hindi na po siya paulit-ulit pa. Okay po, thank you po. Ingat po kayo.